Praise God. Sige po, makikipasok muna po ng mga bata sa children's room. Praise God. Okay na po? Sige po, find your seat. Yung mga nasa likuran, maupo po kayo. Kamusta po kayong lahat? JU1 Culture. Praise God. Pwede ba batiin mo katabi mo ng Merry Christmas? Pati yung nasa likuran, sabi mo, Merry Christmas. Pati yung nasa kabilang side, Merry Christmas. Merry Christmas po, Merry Christmas. Okay. So start na po tayo. Sino pong ready na? Sabi mo sa katabi mo, makikinig ako. Kaya wag mo akong kakausapin. So let's start po. Ang title po ng i-share ko po sa inyo ngayong hapon na ito ay Your One Day is Coming Part 3. Part 3 na. Kailan po, Pastor, yun matatapos? Baka next year na. So, sige po. Upo muna po kayo. Yung iba, hanap po kayo ng magandang pwesto. One day ay isang pabor ng Diyos na magbabago ng buong buhay mo. Kaya napakagandang mangyari sa isang Kristiyano na dumating ng one day niya. Sino naniniwala na malapit ng one day mo? Meron po akong ikukwento po sa inyo. Ito po ay story po sa Bible na nakareceive ng one day. Ang ngalan niya po ay Ruth. Sino po nakakilala dito kay Ruth? So makikilala niyo po siya ngayong araw na to. Galing po siya sa namumulot ng uhay or mga nalalaglag sa likuran ng mga nag-aani sa bukid. Hanggang makaranas siya ng one day na babago ng buong buhay niya. Nagkaroon po ng taggutom sa Bethlehem nung panahong yon. Kaya po si Elimelech, makinig kayo mabuti, story po ito, medyo mahaba-haba ng konti, kaya makinig po kayo mabuti. Kaya si Elimelech ay nagpunta sa lupain ng Moab at nanirahan doon kasama ang kanyang asawa na si Naomi at dalawang anak na si Malon at Chilion. Sino nga po yung tatay? Si Elimelech. Sabi nyo nga po, Elimelech. Ang kanyang asawa, sino nga po? Si Naomi. Siguro sa English, Naomi, pero Naomi po sa Tagalog. At meron silang dalawang anak, ang pangalan po ay si Malon at si Chilion. Parehas po yung lalaki. Okay? Ngunit si Elimelech ay namatay. Namatay po yung tatay. Kaya naiwan kay Naomi ang kanyang dalawang anak. Sila'y nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. So ito pong pamilya po ni Elimelech ay galing Bethlehem na napunta sa Moab kasi nagkaroon po ng taggutom ng panahong yon. And then, nung pumunta po sila doon, namatay po si Elimelech. So, tatatlo na po sila. Yung dalawa nilang anak, nag-asawa. Okay? Sila'y nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. O ang tawag po ng mga tao doon ay Moabita. Ang tawag sa mga tao. Ang pangalan ng ikalawa ay si Ruth. Yan. Sila'y nanirahan doon ng 10 taon. Ilan daw taon? 10 years. Ang tagal, no? 10 years. So, ilan na po sila? Ilan na yung karakter natin buhay pa? Ilan na po? 5. Si Naomi, si Malon, si Chilion, at yung dalawang napangasawa nila na si Orpha at si Naomi. Ito na. Then,
after po nilang manirahan ng 10 taon, kapwa namatay si Malon at Chilion. Grabe pa nga pangyayari, no? Namatay yung tatay, tapos namatay yung 2 anak na lalaki, si Malon at si Chilion. Kaya naiwan sa kanya si Orpha at Ruth na kanyang manugang. So, ilan na po ang karakter? Tatatlo na. Una, namatay ng asawa, tapos ngayon, namatayan ng 2 anak. So, si Naomi at ang kanyang 2 manugang, si Orpha at si Ruth. So, sila na lang 3. Kaya sila ay naglakbay pabalik ng Bethlehem sa lupain ng Juda. Si Naomi at ang kanyang 2 manugang magkasama pabalik. Subalit sinabi ni Naomi sa 2 na bumalik na sa bahay ng kanilang ina or sa pinagmulang lugar nila. So sinabihan po niyo yung 2 manugang, bumalik na kayo doon sa lugar nyo, kayong 2. Kasi wala na naman po akong anak na pwede nyo pang mapangasawa. So pinababalik na po yung 2 manugang, wag na sumama sa kanya, pabalik ng Bethlehem. Ano nangyari? Hinagkan niya pareho ni Naomi yung 2 at sila po'y nag-iyakan. Imagine nyo naman, namatayan na ng asawa, namatayan si Naomi ng anak, tapos pinapaalis pa. Di ba nakakalungkot na mga pangyayari? Nag-iyakan po sila. At sundan po natin ang story. Ruth chapter 1 verse 10 to 19. Sinabi nila sa kanya, kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. Sinabi ng 2 manugang, Naomi, sasamahan ka namin. Babalik tayo, kasama mo kami. Ngunit sinabi ni Naomi, kayo'y bumalik na, mga anak ko. Bakit kayo sasama sa akin? May mga anak pa ba ako sa aking sinapupunan na magiging inyong mga asawa? Verse 12, kayo'y bumalik na, mga anak ko. Magpatuloy kayo sa inyong lakad sapagkat ako'y napakatanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa, kahit pa ako'y magkaasawa man ngayong gabi, at ako'y magkaanak man, maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Nangangahulugan ba na hindi na muna kayo mag-aasawa? Huwag, mga anak ko, magdaramdam ako mabuti dahil sa inyo sapagkat ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa akin. O, tandaan niyo po yung sinabing yun ni Naomi, ha? Ito na, ano nangyari sa story? Verse 14, kaya't inalakas nila kanilang tinig at muling nag-iyakan. O nag-iyakan, pangalawang part, nag-iyakan na yung yung manugang at yung ina, yung nanay. Ito na nangyari. Hinagkan ni Orpha ang kanyang biyanan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. Na-imagine niyo ba yung eksena? Parang parang telenovela. Telenovela yung naging eksena. Eto na ha, verse 15. Nung hinalikan po ni Orpha, yung biyanan niya, ito nangyari. Sinabi niya, tingnan mo ang iyong bilas. Alam niyo ka po yung bilas? Wait lang. Alam niyo ka po yung manugang? Kanina pa ako ditong manugang na manugang. Alam niyo po ba yung manugang? Oh, alam niyo ang bilas. Alam niyo din po, ano po yung bilas? Oh, basta asawa nung kapatid. Yan. So, ito yung si Orpha. Ito na yan si Orpha na ito. Anong nangyari? Bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa iyong bilas. So, sa madalit sabi, pagkahalik po ni Orpha, si Orpha ay bumalik na doon sa lugar nila. At naiwan sino? Si Ruth. Ayan. Kaya sinabihan po ni Naomi si Ruth, bumalik ka na din. Sumunod ka na dun kay Orpha. Bumalik ka na dun sa bayan mo. Eto na sagot ni ito ang nakaka-amaze na sagot ni Ruth. Verse 16, ngunit sinabi ni Ruth, wag mo akong pakiusapan na kita'y iwan. Sana all. O talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. At ang iyong Diyos ay aking Diyos. Grabe. Matindi to. Matindi ang panata. Matindi ang vows. Matindi, hindi kita iiwan.
Kung saan ka titira, doon ako titira. Kung sino ang Diyos mo, yun ang Diyos ko. Sabi ni Ruth, tandaan, Moabita po ito, hindi Israelita. Ibang lahi po ito. Ngayon, ano sabi ni Ruth, verse 17? Kung saan ka mamamatay, ay doon ako mamamatay. Matinding panata po ito. Sino lang pagsabi na po sa inyo nito? Parang pwede ito sa yung mga mag-aasawa, yung magpapakasal, till death. Diga? Ito na yung sinasabi. Kung saan ka mamamatay, ay doon ako mamamatay. At doon ako ililibing. Grabe talaga to. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Tindi, matindi. Kaya pagdating ng verse 18, nang makita ni Naomi na nakapagpasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. Imagine mo naman hanggang kamatayan daw isang samahan. Wala ka na masasabi talaga. Verse 19, sa gayoy nagpatuloy silang dalawa hanggang sa sila'y makarating sa Bethlehem. Nang sila'y makarating sa Bethlehem, ang buong bayan ay nagkagulo dahil sa kanila. At sinabi ng mga babae, ito ba si Naomi? Kasi sobrang tagal po nilang nawala dun sa bayan. Et, sino po nakatulog sa istorya? Sino po naintindihan yung story? Tanungin mo nga ang katabi mo, naintindihan mo ba? Nagets naman, nagets. Okay, praise God. Eto na, pasok na tayo sa mismong pag-uusapan natin. Naintindihan yung story ha, baka mamaya mawala po kayo. Sa madalit sabi, nanirahan si Naomi at si Ruth ng magkasama. Tandaan, ang kasama ni Ruth ay biyanan. Sino po dito na may kasama sa bahay na biyanan? Ibang level ito. Biyanan po yan, biyanan. Alam ko may mga experiences sa mga biyanan. So si Ruth manugang. Siya ay nakatira sa biyanan. Imagine mo, sinong biyanan? Sinong manugang ang magsasabi na, biyanan ko, hindi kita iiwan. Hanggang kamatayan. Ibang level. I-imagine nyo po, ibang klase ang panata po ni Ruth. Ibang level. Bakit? Hindi niya iiwanan yung kanyang biyanan. Okay? Maganda na yung maliwanag. Hindi man maganda ang mga nangyari sa buhay ni Naomi. Imagine mo, namatayan ng asawa, si Elimelech. Namatayan ang dalawang anak, si Mahlon at si Chilion. At nagkaroon pa ng responsibilidad sa manugang. Nagkaroon ng responsibilidad. At si Ruth naman, hindi rin maganda. Bakit? Namatayan ng asawa. At naging kasama ng kanyang biyanan. Pangit po ba pangyayari yun? Yung kasama mong biyanan sa bahay? Depende daw, depende. At hindi nila alam na may inihahanda na ang Diyos na one day para sa kanila. May inire-ready. Para kung saan may nilulutong istorya. May niluluto. Parating na ang magandang mangyayari sa buhay nila. Yung pong story nyo, nanggaling po yun sa chapter 1. So pupunta na tayo sa chapter 2. Imagine nyo, katindi natin mag-aral, no? 2 chapters agad. So, ang pag-uusapan po natin, ano-ano ang ginagawa ng mga taong naghihintay ng one day nila. Yan. Kasi naghihintay tayo, di ba? One day is coming. Ang tanong, pastor, habang kami naghihintay ng one day, nababago ng buhay namin, ano ang dapat ginagawa namin? Ba? Ano po ba, pastor? Dapat ba hinahabol namin yung one day na yan? Dapat ba, ano ba? Hindi ko po alam, pastor, habang naghihintay. Habang naghihintay, ito ang gagawin mo. Number 1, manatiling nagtitiwala. Minsan, ang matitinding one day ay nakatago sa mga pangit na nangyayari. Yee! At isa lang ang kailangan mong gawin, manatiling nagtitiwala kay Lord. Kaso, si Naomi, yung biyanan, sa halip na magtiwala, ay nanisi. Nanisi? Ano nangyari? Ituloy natin ang story. Ruth chapter 1, verse 20 to 21. Tingnan nyo to ha. Talagang nanisi. Si Naomi. Sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong tawaging Naomi, yung mga taong bayan. Tawagin niyo akong Mara, sapagkat pinakitunguhan ako ng may kapaitan ng makapangyarihan sa lahat.
Kung talagang parang kung saan sinumpa daw siya, talagang parang may tampo kay Lord. Sino dito mga may ganyang experience? May tampo pa kay Lord. Aba, sino ikaw? Nagtatampo pa. Pinakitunguhan daw siya ng may kapaitan. Paano po ba itsura ng napaitan? Sino po nakakain na ng ampalaya? Paano itsura yung yung talagang masama ang mukha, no? Yan po ang nangyari. Tingnan niyo po ang verse 21. Ako'y umalis na puno, ngunit ako'y pinauwi ng Panginoon na walang dala. Kita niyo na, saan nakatingin? Sa pangit na pangyayari, pero hindi nakatingin sa one day na kayang baguhin ng Lord ang buhay niya. Nakatingin sa pangit na karanasan. Ito na. Bakit ninyo ako tinatawag na Naomi? Gayong ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin. Grabe, talaga sinisisi pa si Lord. Sobra naman. At pinagdalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Grabe naman talaga. Sa madalit sabi, sinisisi ni Naomi talaga si Lord sa lahat na nangyari. Matuto tayo sa story na ito. Huwag nating tularan si Naomi na sa halip na magtiwala ay sinisisi pa ang Diyos sa mga pangit na nangyayari sa buhay niya. Nakakala niya ay end of the story na hindi niya alam na pinapaganda pa lang ni Lord ang bawat eksena. Pinapaganda pa lang. Ilan na po sa atin, matapos makakilala kay Lord, sa iyong panalangin, pag may pangit na pangyayari, sinisisi mo pa si Lord. Lord, bakit naman? Kung kailan naman ako nakakilala sa'yo, ba't ganyan pa nangyayari? Parang, yan. Tatandaan niyo po, matuto kayo kay Naomi. Hindi sinisisi si Lord. Manatiling nagtitiwala. Tandaan. Minsan, explain ko talaga sa inyo kung bakit. Minsan, kailangan dumaan sa pangit na sitwasyon para mangyari ang magandang plano niya. I repeat Minsan kailangan dumaan sa pangit na sitwasyon para mangyari ang magandang plano niya. Yes! Kaya wag mong babasta-bastahin ang pangit na sitwasyon. Sabi niyo nga po, pangit na sitwasyon. Dahil kung ikaw ay nagmamahal kay Lord, sino ditong mahal si Lord? Marami, praise God. At ginagawa mo ang purpose niya, sino gumagawa ng purpose ni Lord? Then, lahat ng nangyayari ay para sa ikabubuti mo. Lahat. Romans 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Ibig sabihin, kasama sa lahat yung pangit na pangyayari. I repeat, kasama sa lahat, kasama yung pangit sa lahat. Kasama yung maganda. Kasama yung nabasted, Kasama yung medyo bumaba yung grades. Kasama yung nasaktan ka ng konti. Kasama yung nabawasan ng sahod. Sa lahat. Kasama sa lahat na sinasabi ni Lord. Ibig sabihin, kasama din yon sa magandang plano. Parte yun. Kau naman, nakakita ka na ba ng movie na hindi pina-excite ang manonood? Wala ka pang nakitang ganon. Laging parang may flavor. Pansinin nyo, pag nilagyan ng sili ang pagkain, ano nangyayari? Nagkakaroon ng impact sa dila mo. Para manghang. Alam mo yon? Nilalagyan ng konting flavor. Kailangan dumaan sa pangit na pangyayari. Bakit? Para mangyari yung magandang plano niya. Para sa ikabubuti. Pastor, pangit nga po ang nangyari. Bakit sa ikabubuti? Oo nga, pangit nga. Yan pa lang kasi ang kita mo ngayon. I repeat, yan pa lang kasi yung kita mo ngayon. Yung present ang kita mo. Dahil yung present ang kita mo, hindi mo naman kita yung hinaharap mo. I repeat Kaya si Naomi nakita niya kasi yung nakaraan at yung ngayon. Wala ang aking asawa, namatay ang aking mga anak. Hindi niya na kasi nakita yung parating pa. Ang Diyos,
Kita niya ang hinaharap mo, yung future mo. Ang tanong, bakit hindi ka nagtitiwala sa Kanya? Kaya wag mong sisisihin si Lord sa ngayon, ha? Hindi mo kita ang future, pwedeng sisihin pag kita mo ng future. Kita mo ba? Hindi mo kita. Pero si Lord, kita niya. Ang kita mo lang yung today. Pero yung yesterday, hindi mo pa kita. Yung tomorrow pala, rather. Ito na. Kaya kung meron kang pangit na sitwasyon, wag mong sisihin ng Diyos. Manatiling nagtitiwala dahil yan ay parte talaga ng magandang plano niya. Sukdulang dumaan dyan para maganap ang inihanda ng Diyos na matinding one day mo. Jeremiah 29:11. O, tingnan ha? For I know the plans I have for you. Sabi ni Lord, for I know the plans I have for you. Kuya Dennis. For I know the plans I have for you, RV. For I know the plans I have for you, MJ. Declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Napakaganda ng verse na to, kaya favorite ng marami. Eto na, anong sabi? Kasama sa plano, yung pangit na pangyayari. Tandaan, kasama sa plano. Kasama sa plano yung magpapapaul ka. Kasama sa plano yung medyo sasaktan ka ng konti. Kasama yun sa plano. Pero, ang plano is to prosper you, not to harm you. Not to harm you. Ang plano ay para pagpalain ka, i-bless ka, para ma-receive mo ang one day, to give you a hope, to give you a future, but not to harm you. Kaya kung ang ramdam mo ay, Pastor, nakakaiyak, para po ako na-harm, para ako nasaktan, hindi. Yun lang ang tingin mo, yun lang ang naramdaman mo. Pero ang plano ni Lord is not to harm you, but to prosper you and give you a best future. Amen? So, ang pangit na sitwasyon ay not to harm you, ha? Christian, lalo na Christian ka, not to harm you. It is part of the ultimate plan ni Lord to receive your one day. Woo! Ultimate plan. Kasama pala yun. Kaya pala. Kasama pala yun sa ultimate plan. Yan, ba't naiyak yan? Huwag niyo pong paiyakin. Ayan. Ang one day ni Ruth, i-relate natin sa kwento ni Ruth. Ayan, oo. Sabi niya, huwag niyong papakaiyakin. Ang one day ni Ruth ay nasaan? Nasa Moab o nasa Bethlehem? Nasaan? Nasa Bethlehem. Taga doon ba si Ruth? Hindi. Okay. Makinig kayo mabuti. Maganda to. Kahit may umiyak dyan. Makinig kayo mabuti. Yan, pinapasok na sa loob. Yan po talagang children's room ang lagayan ng mga naiyak. Kaya yung mga pinaiyak sa mga sitwasyon, pwede kayo pumunta doon. Kung ang tingin niyo ay pangit na sitwasyon, pumasok kayo sa children's room. Okay? Alright. Ito na. Ang one day ni Ruth ay nasa Bethlehem. Wala sa Moab. Sukdulang mamatay ang asawa at maging balo. Sukdulang sumama sa biyanan na si Naomi para makapunta ng Bethlehem. Sa palagay mo ga, kung hindi kaya namatay yung asawa ni Naomi, kung hindi kaya namatay yung mga anak, pupunta kaya ng Bethlehem kung okay na okay sa Moab? Babalik kaya sa Bethlehem? Talsik na. Babalik kaya? Hindi yun babalik. Kasama yung sa plano para bumalik. Kasi yung one day niya, nasa Bethlehem, wala sa Moab. Kung ayos ang lahat, maghahanap kaya yun kay Lord? Dahil kung ayos ang lahat sa Moab, perpekto ang buhay, kompleto sila, ang saya-saya,
Babalik kaya sa Panginoon? Hindi babalik kaya po. Tingnan mo kaya katabi mo, friend, babalik ka kaya? Kung andyan yung jowa, ayun lang. Babalik ka kaya kung okay na okay ang buhay? Babalik ka kaya? Kung napaka-perfect ng buhay, sige, pasok po kayo. Welcome. Hello po. Dami. Parang dami yung dinadala. Pasok po. Sige po. Ayan, sit down. Yan, sit down po kayo. Welcome. Grabe naman, oh. Upo po kayo. Marami pa pong upuan dito po. Ayan, hello po. Sige po, have a seat. Ayan na. Praise God. Hindi po sila babalik ng Bethlehem kung hindi nangyari ang pangit na sitwasyon. Mag-e-enjoy sila sa Moab kasi okay naman ang lahat. Kahit may naghihintay na napakadingding one day sa Bethlehem. Hindi. Pangit man ang pangyayari, pero ang kapalit ay muling kalapitan. Kaya tama talaga ang Bible verse na nagsabi, James chapter 1 verse 2, mga kapatid ko, ituring niyong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Itong verse na to, ito yung issue talaga sa marami. Saan ka nakakita? Pag dumaan sa maraming pagsubok, ituring na kagalakan. Sige nga po, tumawa nga po kayo ngayon. Smile lang, kahit smile lang. Smile nga po. Smile. Walang sahod, smile. Wala pa siya, smile. May deduction, smile. Ito yung sinasabi, di ba, pagsubok, sari-saring pagsubok, ituring na kagalakan. Pastor, bakit ituturing na kagalakan yung pagsubok? Kasi yung sari-saring pagsubok ay parte para maganap ang one day mo. Kaya kung may pagsubok, may nawala, may nakuha, may naloko, may pangit na pangyayari, magalak dahil parating ng one day mo. Manatiling nagtitiwala, Lord, kahit ganito yung nangyari, iniwan niya ako, okay lang basta hindi mo ako iniwan. Okay lang. Okay lang, Lord, kahit dumaan ako sa maraming pagsubok dahil alam ko, pagdating ng panahon, darating din ang one day ko. Kaya wag na malulungkot sa pangit na pangyayari. Ikaw naman, wala namang nag-stay na pangit na pangyayari. May nag-stay ba? Yung sitwasyon mo ng high school na problemado ka sa exam na tapos din. Diba? Yung na-late ng isang araw ang sahod at ikaw inis at walang sahod, nasahod mo din naman. Diba? Yung kahihintay mo na parating na yung, hindi po one day, one person po yung iniintay ko talaga. To be specific, one person. Hintay ka lang, pero dumating din naman eh. Diba? Sayang yung pagsimangot. Parang sayang yung pagmumukmok. Sayang yung cry. Kasi dumating din naman. Kaya, yung mga worst day mo, dapat ikagalak mo yan. Lahat ng darating na worst day, ngumiti ka na. Pastor, talagang binabago mong isipan namin Sa amin, pag worst day, talaga sisimangot ka talaga. Pag worst day, igaganyan mo ng bibig mo yan. Di ba? Iba pag worst day, di ba? Pero may sasabihin ako sa iyo, your worst day does not cancel your destiny. It is part of God's ultimate plan. Ay na kay Lord ka. Dumadaan sa mga pangit na sitwasyon, okay lang yun. Na kay Lord ka nga. Para nga yun sa ikabubuti mo. Hindi mo God gets. Ang gusto mo naman lagi, smooth sailing, perfect lahat. Hindi. May mga pagkakataon talaga na dadaan doon, nasa mundo ka pa Pag nasa langit, smooth sailing, perfect. Pero kapag nasa lupa, sadyang may ups and downs and ups and downs. Ang tanong, anong itsura mo na habang dumadaan sa down and down and down and down?
Yung ups. And ano, yung down, paano yung down mo? Yung ups, alam ko, masaya ka. Woohoo! Outing dito. Woohoo! Christmas party. Woohoo! Saya. Eh, paano yung down and down and down? Anong ginagawa mo sa down and down? Ganon? Huwag kang umiyak dahil may Diyos ka. At ang Diyos mo'y buhay. Kaya huwag kang iiyak sa mga pangit na sitwasyon. Umiyak ka dahil nagagala ka na kasi parating ng one day mo. Tama na naman ang Bible. Tama na naman ang dami kasing verse na parang sa unang tingin parang hindi tama. Tama nga talaga. Galatians chapter 6 verse 9. In due season we shall reap if we do not lose heart. Yan. Aani ka din. If we do not lose heart. Manatiling nagtitiwala. Hindi, may gagawin sila ng magandang bagay. Hindi, may parating na one day. Hindi ako papagag. Hindi ako matitinag sa mga down. Hindi ako matitinag dyan. Bakit? May Diyos akong buhay. Kristiyano ka na. Ibig sabihin, may pag-asa everyday. Amen? Oh. Habang naghihintay ng one day, manatiling nagtitiwala. May daraang mga samot-sari, may makukuha na ng cellphone, okay lang yan. Ikaw naman, may parating na iPhone 17 Pro Max. Di ba? Okay lang yun. Huwag ka mag-alala. Nangyari na yun. Pagkatapos doon, huwag ka mag-alala, may parating na one day mo. Amen? Number two na tayo. Grabe. Manatiling gumagawa. Kanina, manatiling nagtitiwala. Ngayon, manatiling gumagawa. Pastor, ano yung gumagawa? Ibig sabihin nito, kung ikaw ay empleyado, manatiling nagtatrabaho. Pag ikaw ay estudyante, manatiling nag-aaral. Pag ikaw ay housewife, manatiling nagtatrabaho. Walang day off yan, walang day off. O, di ba? Pag housewife. Pag ikaw ay tambay, manatiling maghanap ng trabaho. Okay? Manatiling maghanap ng trabaho. Okay ha? Okay. Gawin mo lang ang ginagawa mo noon habang naghihintay. Si Lord ang kumikilos para mangyari ang one day mo. Yung dati mong ginagawa, tuloy lang. Basta tama ha? Kung nagtatrabaho, tuloy lang. Kung nag-aaral, tuloy lang ang pag-aaral. Huwag lang pagpasok lagi. Aral din pag may time. At kung ina ka ng tahanan, tuloy lang sa mga ginagawa mo sa bahay. Tingnan niyo po si Ruth. Ruth chapter 2 verses 1 to 3a. Si Naomi, sino ka po si Naomi? Biyanan. Si Naomi ay may kamag-anak sa panig ng kanyang asawa. Isang lalaking mayaman. Yee! Mula sa angkan ni Elimelech. Sino kasi Elimelech? Asawa ni? Ibig sabihin, kamag-anak na rin niya ngayon yan. Kasi kamag-anak ni Elimelech. Ito na. Na ang pangalan ay Boaz. Sabi niyo nga ba, Boaz. Ayan na. Tandaan niyo po yung pangalan na yan ha. Lalaking mayaman. Anong pangalan? Boaz. Okay. Verse 2. Sinabi ni Ruth na Moabita kay Naomi. Siyempre, Moabita siya, hindi pa siya Israelita. Hayaan mo ako ngayong pumunta sa bukid at mamulot ng mga uhay sa ulihan ng taong magpapahintulot sa akin. Alam niyo po ba yung namumulot ng mga uhay? Alam niyo po yan? Halimbawa, meron pong nag-harvest. May nag-harvest. Pupunta siya doon sa likuran, lahat ng malalaglag, kukuhanin niya po yon. Iipunin niyo yung nalalaglag. Okay? Now, sinabi niya sa kanya, humayo ka, anak ko. Yan. Mabait naman pala yung biyanan. Okay naman pala. Verse 3, kaya siya'y umalis, siya'y dumating at namulot sa bukid sa likuran ng mga nag-aani. Wow! Yung iba, sa sobrang nagtitiwala, kasi sabi, manatiling nagtitiwala, at excited sa one day nila. Excited! Lord, parating na. Hindi na gumawa, naghintay na lang ng one day. Hindi po ganun ha.
Lord, one day. Anong gagawin mo? Tatambay ako maghapon, one day lang ako na one day. Hindi ganon. Gumawa ka ng ginagawa mo, tuloy lang. Gawin mo yung trabaho dahil may sinabi din si Lord na 2 Thessalonians chapter 3 verse 10b, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, huwag din naman kumain. No, maliwanag yan ha. Pag parating na yung one day, naghihintay ka ng one day, hindi pwedeng one day lang inaasahan mo, ha? Hindi pwede. At magiging tamad tayo. Ang sabi ni Lord, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, huwag din naman kumain. Sa madalit sabi, kung ang sino man ayaw magtrabaho, mamatay na. Ay, huwag kumain din, di ka? Pag hindi ka kumain, patay. Di ba? So, kailangan magtrabaho ka pa din. Yes, nananampalataya na parating ang one day, pero hindi ibig sabihin magiging tamad sa trabaho. Gawin ang best bawat araw ng iyong trabaho. Maging mahusay na empleyado or may-ari ng negosyo. Hindi naman nagpapasikat, pero ginagawa mo yung best mo sa hanap buhay mo. Okay? Malay mo, dahil sa pagbibigay mo ng best, ginagawa mo yung the best sa trabaho mo, malay mo, ang pinadalang bawas ng buhay mo ay si boss mo. Nag-aaral ka mabuti, malay mo, ang pinadalang bawas ng buhay mo ay ang teacher mo na magbibigay sa'yo ng mataas na grade. Kaya magtrabaho at mag-aral mabuti. Okay? At sa mga may asawa naman, tuloy lang sa katatrabaho, gawin mo ng the best. Pag dumating ang asawa, asikasuhin mo agad. Bigyan ng kape na napakapait. Hindi pala. Bigyan mo ng kape na mainit-init. Ano? Maging concern ka sa asawa mo. Malay mo, siya na ang bawas na pinadala ni Lord na magbibigay ng 13-month pay mo. Okay? Maliwanag yan ha. Makinig kayo mabuti. Sabi nung kasawang babae, Pastor, makinig ka, asawa ko kay Pastor. Makinig ka. Alright, tuloy na tayo. Ruth chapter 2 verse 3b. Ito na. Nagkataong nakarating siya sa bahagi ng lupa na pag-aari ni Boaz. So marami palang bukirin doon. May kanya-kanya may-ari. Itong si Ruth, nakarating sa lupa na pag-aari ni Boaz. Na lalaking ang tindi talaga ng inyong mga memory sa mayaman. Nakabilang sa angkan ni Elimelech. Verse 4, ang ganda na story. Ito na. At narito, si Boaz ay nakarating mula sa Bethlehem. Nakauwi na, yung may-ari. At sinabi niya sa kanyang mga nag-aani, ang Panginoon ay sumainyo. At sila'y sumagot, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Sabi ng mga trabahador niya. Verse 5, pagkatapos ay sinabi ni Boaz sa kanyang lingkod, na kanyang tagapamahala sa mga nag-aani, kaninong dalaga ito? Wait lang, parang love story, ano? Wait lang. Kita mo na, hindi sasabihin ni Boaz kay Ruth na kaninong dalaga ito kung hindi dumaan sa pangit na sitwasyon. Hindi makakapunta sa bukid ni Boaz. Si Ruth, hindi. Nakita ni Boaz, lalaking mayaman. Sino ang dalagang ito? Binata si Boaz. Binata. Ito na. Nagsimula nang mangyari ang magandang plano ng Diyos. Dumadating na sa meron na. Ito na. Yung iba, sa sobrang kagustuhan ng one day na dumating na, nagmamans effort. Ganito ginagawa nila, ikaw bang Boaz ko? Nagpaparamdam, nagpapapansin. Baka ikaw ang pinadala ni Lord, ha? Para sa akin. Para pagpalain ako, ha? Naghihintay ng one day, di ba? Para nagpaparamdam. Parang si sister na talaga. Yung pinadala ni Lord para tulungan ako. Sabihin mo sa katabi mo, partner, hindi iyon. Sa kapipilit na dumating na yung one day, ang hinanap ay hindi si Lord at ang hinanap ay si Boaz. Paalala, huwag mong hanapin ang Boaz mo. Ang hanapin mo ay si Lord na magpapadala ng Boaz mo. Ikaw naman, tandaan, hindi si Ruth ang unang nakakita kay Boaz. Si Boaz ang unang nakakita kay Ruth.
Kaya sabi ni Boaz, si kaninong dalaga ito? Talaga, parang nasasyak siya. Parang nasasyak siya ng mga pangyayaring yon. Naintindihan nyo? Eto na. Tuloy ka lang sa ginagawa mo. Parang si Ruth, nag-aani lang sa may likuran, nangunguha lamang. Tuloy lang. Nagtatrabaho lang. Ginagawa ng normal ang kanyang ginagawa. Bakit tuloy lang? Kasi kung ikaw ay nagmamahal kay Lord, inihahanda lang ni Lord ang Boaz na magdadala ng one day mo. Yes, totoo yan. May gagamitin ng tao, si Lord, para ipadala sa iyo, para tulungan ka, para matanggap ang one day mo. Sinong na-excite sa story? Ito kayo nangyari nung nagtanong na, kaninong dalaga ito? Tatandaan mo ha, hindi na to dalaga. Ito po'y balo. Tatandaan nyo ha, balo na po ito. Pero ang tingin pa rin ni Boaz ay dalaga. Bakit? Bakit? Kasi naman, kinulusan na ni Lord si Boaz. Inihanda na si Boaz para makita talaga yung root niya. Kaya yung mga naghihintay dyan ha, tuloy lang sa pagtatrabaho. Tuloy lang sa ginagawa. Huwag magpapapansin. Baka ikaw na ang aking dawan ha. Huwag magmamans effort. Ikaw ang unang mag-chat-chat mga girls. Hindi ikaw ha. Hindi ikaw ang unang magpaparamdam. Ay, nagkamali, wrong sense, sorry. Huwag nga ako. Hindi si Ruth ang unang nakakita, si Boaz. O sa mga single dyan, mga young professionals, na nasa tamang edad na, may sasabihin ako sa iyo, ikaw ang kakatagpuin ng Boaz mo. Hindi mo sasabihin, humarap ka nga, medyo pogi ka, parang ikaw ang Boaz ko. Hindi ganun ha, hindi ganun ha. Huwag magmamans effort, tandaan tuloy lang sa ginagawa. Nag-worship ka, mag-worship ka lang dyan. Sa pag-awit mo dito mamaya, parang nagliliwanag ang mukha niya sa akin. Kaninong dalaga ito? Ayan na. Okay ha? Maliwanag. Ito na. Ituloy natin yung story. Ruth, alam ko naman medyo mga chismosa kayo ng konti. Alamin natin yung story. Ruth chapter 2 verse 6 to 9. Ang lingkod na tagapamahala sa mga nag-aani ay sumagot, siya'y babaeng Moabita. Hindi nila kalahi, sa madalit sabi, na bumalik na kasama ni Naomi mula sa lupain ng Moab. Verse 7, kanyang sinabi, ipinapakiusap ko na pumulutin at pagtipunin mo ako sa gitna ng mga bigkis sa likuran ng mga nag-aani. Sa gayoy, pumaroon siya at nagpatuloy mula sa umaga hanggang ngayon na hindi nagpapahinga kahit na sandali. Grabe ang sipag ni Ruth. Hindi nagpapahinga, dire-diretso, masipag po si Ruth. Tingnan mo yung katabi, parang si Ruth yan. Parang si Ruth yan, napakasipag. Umaga hanggang gabi, dire-diretso magtrabaho yan. Hindi tumatambay yan. Parang si Ruth yan. Ang sipag mag-aral niya, parang si Ruth. Napakasipag niya, tuloy lang sa kanyang ginagawa. Sobrang sipag niyan. Eto na. At sabi doon, hindi nagpapahinga kahit na sandali. Grabe sipag. Napakasipag po ni Ruth. Verse 8, nang magkagayoy, sinabi ni Boaz kay Ruth, may-ari ng bukirin, lalaking mayaman, at talagang dumiskarte na si Boaz, makinig kang mabuti, anak ko. Anak ko! Kaya mag-ingat kayo sa mga tumatawag na, kuya, ate, mag-ingat ka sa mga tawag na ganyan, lalo na pag tinawag ka, anak ko, ay siya ka, delikado. Ganyan pala mga diskarte ni Boaz, anak ko, kailan mo pa naging anak yan? Huwag kang mamulot sa ibang bukid. Ay, ayaw nang mawala. Huli, ayaw. Marami kasing bukid. Dito ka lang sa bukid ko. Huwag kang alis. Talagang ibang level na to. Love story to eh. O umalis dito! Sabi niya kay Ruth, kundi manatili kang malapit sa aking mga alilang babae. Pero sabi niya, dito ka lang mag-stay, dito ka lang sa bukid ko. Number 9, itanaw mo ang iyong paningin sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Inutusan ko na ang mga kabataang lalaki ay huwag ka nilang gagambalain. Aba, matindi! Protective! Binakura na! Kayong mga tauhang huwag niyong gagambalain si Ruth,
Aba, kita mo naman, ibang level. At kapag ikaw ay nauuhaw, pumunta ka sa mga banga at uminom ka sa inigib ng mga kabataang lalaki. Iba na, special na ito. First time to nakita ha. Iba, nagpadala si Lord ng Boaz kay Ruth. Nagkaroon ng matinding pabor si Ruth sa may-ari ng bukirin. Tuloy lang sa ginagawa ha. Huwag magpapapansin kay Boaz. Si Boaz ang didiskarte, siya lahat ang bahala. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, kumilos na si Lord bago pa ang lahat. Amen? Kaya ang number 3 na gagawin mo, manatili sa Panginoon. Okay. Yung iba po, matapos padalhan ni Lord ng one day, nawala kay Lord. Wala no sa JA1 Marikina. Wala. Matapos payamanin, ibigay ang pinaka-pogi na parang lalaking mayamang si Boaz, ay nakalimutan na si Lord. Hindi. Hindi ka ganon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganon. Pag tumanggap ka ng one day, panghabang buhay kang sasamba sa Diyos mo. Ruth chapter 2 verse 10 to 11. Ito na. Na magkagayoy, nagpatira pa si Ruth. Grabe, lumapit kay Boaz. At yumukod sa lupa. At nagsabi sa kanya, bakit ako nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin? Upang ako'y iyong pansinin. Medyo makata si Ruth paningin, pansinin. Gayong ako'y isang dayuhan. Moabita. Verse 11, ngunit sinabi ni Boaz sa kanya, ipinaalam sa akin ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa. At kung paanong iyong iniwan ang iyong ama at ang iyong ina, at ang lupang sinilangan mo, at ikaw ay pumarito sa bayan na hindi mo nalalaman noon. Alam mo, napansin ko dito, bago tayo tumuloy sa story, nakapag-research na si Boaz. Natanong niya na lahat. Alam niya lahat hindi sinama sa story, pero inalam niya na talaga lahat. Inalam niya talaga lahat. Eto na. Sa palagay niyo po, yan ba talaga ang dahilan kung bakit binigyan ng matinding pabor ni Boaz si Ruth? Sa palagay niyo yan dahilan? Pinalam sa akin yung mga ginawa mo noon, hindi mo iniwan si Naomi, ikaw ay talaga nanatili, iniwan mo ang iyong ama't ina, ang iyong sinilangan, para tulungan si Naomi na yung biyanan. Yung ba talaga ang dahilan? Hindi. Hindi yun ang dahilan. Dahil simula pa lang ay iniayos na ni Lord ang lahat. Nakatagpo siya ng biyaya dahil ito'y kasama sa magandang plano ng Diyos kay Ruth. Nakaset up na ni Lord. Nauna na si Lord sa future. Sabi niya, future. Naka-ready na. Nai-ready na ni Lord si Boaz. Piniprepare. Ito'y nasa tamang edad na si Boaz. Maghahanap ito ng partner in life. Naka-set up na rin si Boaz. Naihanda na ni Lord ang puso ni Boaz. At ang tanong, kailan nagsimula ang magandang nangyari sa buhay ni Ruth? Sino makasagot? Nung natagpuan ba si Boaz? Sino makakasagot? Kailan nangyari ang magandang plano ni Lord sa buhay ni Ruth? Nung magdesisyon bumalik sa Bethlehem? Yan. Ano, RV? Sige, paglaban mo yan. Go, RV. RV. Yan. Yun ba? O nung nagtrabaho ba siya, masipag ba siya? O nung finalo niya ba yung biyanan niya? Yun ba yung napagpala siya? O, basahin po natin kung saan nagsimula napaboran siya ni Lord. Balikan natin, baka hindi niyo napansin. Sa Ruth chapter 1 verse 16 to 17. Eto na. Sige, okay lang yan, RB. Eto na. Ruth 1:16 to 17. Balikan lang natin. Eto na. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan, sabi kay Naomi. O talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay maging aking bayan. Ang iyong Diyos ay aking Diyos. Dito nagsimula yon. Dahil ang Moabita, iba ang Diyos nila. Ang Moabita may ibang pinaniniwalaan. Ang lupain ng Moab, iba ang Diyos nila. Iba ang Diyos ng Israelites. Magkaiba sila ng Diyos. Pero,
Kinancel yun ni Ruth. Ang sabi ni Ruth, Naomi, kung sino ang Diyos mo, ay Diyos ko na din. Ay in-honor ni Lord. Kaya huwag niyong babasta-bastahin pag sinabi mong ang Diyos ng JA1 ay Diyos ko na din. Yung sinasamba niyong Diyos, ay yun ang Diyos ko. Huwag niyong babasta-bastahin yan, i-honor yan ni Lord. Tingnan niyo ang verse 17. Hindi mo alam, nagdeklara na pala nagdeklara na si Ruth, hindi na pa natin napansin. Kung saan ka mamamatay, ay doon ako mamamatay. At doon ako ililibing. Pero yung kasunod, gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa. Napansin niyo yung at higit pa? Kasama doon sa at higit pa. Pag sabi niya, at higit pa, pinarepera bigla si Boaz. Nakahanda ng bukirin. Nakahanda na lahat. Kasi sabi ni Ruth, Lord, at higit pa. Sabi niyo ka at higit pa. Kaya pag kayo ay hihingi, lampas ha. At higit pa, Lord, gusto ko po ng mataas na grades. Samahan mo na lang pagkatapos ng mataas na grades, magandang trabaho. At higit pa. Lord, gusto ko po ng maayos na buhay. Nakakain po kami na 3 beses ang araw. Dagdagan mo na gawin mo 5. At higit pa. Lord, gusto ko po inaibili ko ng magandang damit ang aking mga anak. Dagdagan mo na, nakasakay kami sa 4 wheels na sasakyan na amin. At higit pa. Amen? Diyan niya nagsimula. Akala ko nung una, dahil loyal, or may loyalty si Ruth kay Naomi. Akala ko loyal eh. Kasi unang basa ko parang loyalty. Kasi alam mo yon, hindi kita iiwan kahit ano, pastor doon. Kahit saan kayo lumipat, doon kami a-attend. Kahit Singapore? Bila patawa. Paano kami pupunta ron? Hindi kita iiwan. Kala ko yon, hindi pala. Nung nagsimula siyang manatili sa Diyos ni Naomi. Nung sumama na, ginawang Panginoon ni Ruth na isang Moabita ang Panginoon ni Naomi na isang Israelites. Alam naman natin na ang Israelites ay piniling lahi ng Panginoon. Yes, pinili silang lahi. Simpleng salita, pero pinatulan ng Diyos. Sabi niyo, pinatulan ng Diyos. Kaya huwag ka basta-basta magsasalita. Baka patulan ni Lord. Kamusta po kayo? Hindi na pabuti, ayos na ayos. Maganda na maganda, payaman na payaman. Maganda na pabala, madali na madali ang JA1 Marikina. Huwag mong babasta-bastahin yung deklarasyon na yan, baka patulan ni Lord. Yung sinasabi mong payaman ng payaman, ay nako, baka patulan ni Lord. Lumanda ka, inihahanda ni Lord. May gagamitin ng Diyos na Boaz. Kaya humanda ka, huwag kang banggit ng ganyan na talagang may gagawin ng Panginoon. Kahit paihiwalay ako ng kamatayan, grabe ang salita ni ni Ruth. Ibang klaseng vows, ibang klaseng panata, mananatili ako sa Panginoon mo hanggang kamatayan. At alam mo, ini-honor talaga ni Lord. May mga naganap pa after nung kay Ruth, pero sasabihin ko sa inyo, ang ultimate na nangyari, ang one day niya. Ruth chapter 3. Tumalo na po tayo, marami pa nangyari. Baka pag binasa natin, abutin tayo ng 3 days. Hanggang Revelation. Okay. Ruth chapter 3 verse 11. Ito na. Ngayon, anak ko, ay di kay, hindi na ako magtataka sa mga kabataan ngayon kung ang tawag sa baby. Diyan nagsimula yon. Anak ko, baby. Ay! Si Boaz pala nagpauso ng baby. Yun na. Diyan nagsimula yung baby ha. Anak ko ang tawag niya, no? Anak ko, huwag kang matakot. Sabi niya kay Ruth, gagawin ko sa iyo ang lahat na iyong sinasabi sapagkat alam ng aking buong bayan na ikaw ay isang babaeng karapat-dapat. Talagang makata si Boaz. Pero hindi natapos na ng story. Hindi natapos doon. Pagdating ng chapter 4, ito na yon. Ruth 4:13. Kaya't kinuha ni Boaz si Ruth. Siya'y naging kanyang asawa. Uy!
nakahanda na yung Boaz. At siya'y sumiping sa kanya, pinagdalang tao siya ng Panginoon, at siya'y nanganak ng isang lalaki. Pastor, yun ba yung one day, nakapangasawa na siya ng mayaman, dati namumulot lang ng uhay, ngayon may ari na ng bukid. Kasi asawa na niya yung si Boaz. Hindi lang yun ang one day niya. Alam niyo kung sino yung anak na lalaki. Alamin niyo kung sino yung anak na lalaki. Tandaan niyo ha, si Boaz ay Israelites. Si Ruth ay Moabita. Nagpakasal sila pareho. Tandaan niyo ha, magkaibang lahi. Magkaibang lahi. Pero ito ang blessing. Ruth 4:17. Binigyan ng pangalan ng bata ng mga babaeng kanyang kapitbahay. Grabe no? Ang pangalan ng anak sa kapitbahay kinuha. Na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Naomi at tinawag nilang pangalan niya na Obed. Obed po yung naging pangalan ng anak ni Ruth at ni Boaz. Sino si Obed? Siya ang ama ni Jess na ama ni David. At alam niyo po ba si David? Nasa lahi din po ni David hanggang kay Jesus Christ. So ginamit po ang isang Moabita para maalinya hanggang sa linya ng tagapagligtas. Grabe si Ruth. Wala sa linyahan yun, pero inilinya ni Lord. Ruth, ito ng one day mo. Sunod-sunod na one day, maging asawa mo yung may-ari ng pinagtatrabahuan mo, yayaman ka, maging maayos ang buhay mo. Hindi lang yun, makakanak isang lalaki, at ang lalaking yan na anak mo ay gagamitin ni Lord para maging linya hanggang sa dumating ang Panginoong Jesus. Grabe! Imagine mo, malay mo yung katabi mo, nasa linya yan, ang laki na magiging Pangulo ng Pilipinas na babago sa buong Pilipinas. Pwede, no? Pwede! Kasi nung binabasa ko ito, na-amaze ako, sabi ko, hindi naman siya part ng Israelites, pero isinama siya ni Lord doon. Dahil lang doon sa sinabi niya na, ang Diyos mo yung magiging Diyos ko. Sasamahan kita hanggang kamatayan. Grabe si Ruth. Napakadali ng biyaya niya. One day na si Ruth ay naging asawa ng may-ari ng buong bukid na pinagtatrabuhan niya. Pero one day din na dumaan sa salin-lahi mula kay Haring David, na kahit siya'y Moabita. At sa lahi ni David, lumabas ang tagapagligtas na si Jesus. Kaya manatili ka sa Panginoon, nasa tamang landas ka na. John 15 verse 7, kaya tama na naman po ang salita ni Lord. Tama na naman. Kung kayo'y mananatili sa akin, kanina daw? Kay Lord. At ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Ano daw sabi sa verse? Hingin ninyo. Sino dito nag-i-stay kay Lord? Anong sabi sa verse? Hiningin ninyo ang anumang inyong nais. Anong nais mo? Kunwari po eh. Sino dito gusto ng sariling bahay at lupa? Para hindi na nangungupahan. Pagdating ko dito sa Manila, talagang kitang-kita ko ang pangangailangan. Kaya kailangan din ang pangangailangan sa pananalangin. I pray, lahat na narito sa church ng J1 Marikina ay hindi na mangungupahan, biyaya ni Lord. Darating ang panahon na lahat kayo may sarili-sariling bahay. Nasa third floor para hindi bahain. Pag malapit sa ilog. Amen? O, sino dito may hihingit sa Panginoon? Mananatili ka ba kay Lord? Kaya sabihin sa katabi, huwag nang lalayo. Huwag nang lalayo sa Panginoon. Sabihin mo, kahit dumating si Boaz, yung may dala ng one day, yung may dala ng pagpapala, kahit dumating yung pinagpe-pray mo, ha? Kasi baka pag dumating yung pinagpe-pray mo, hindi na kita matagpuan. Baka bumalik sa Moab. Eh, nasa Israelita na, nasa Israel na, nasa Bethlehem na. Baka bumalik, pag dumating yung isang yon, pag sinabihan ka, huwag ka muna mag-church. Si Boaz yun, sasama na kayo ako. Ang sabihin mo ganito,
napunta ka sa akin kasi bigay ka sa akin ni Lord. Tayo parehas na lumapit sa Panginoon. Unahin natin siya. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, kahit dumating si Boaz na may dala ng one day mo, manatili sa Panginoon. At saka hindi naman ako magdideklara hindi naman ako magdideklara na kung yung one day na yon ang magpapahiwalay sa iyo sa Diyos, ay ikakancel ko na. Kung yung Boaz na yon ang magpapalayo sa iyo sa Panginoon, ikakancel ko na. Ikakancel ko na. Kasi mas mahalaga pa rin na si Lord hanggang huli. Lord, I pray, kung ang one day ang magpapalayo, wag nang padatingin ng one day. Pero kung ang one day ang magpapalapit, paratingin mo lahat. Lord, kung nagtatagal, magpadala ng Boaz na magdadala na agad ng one day. Yung magtatanong, kaninong dalaga ito? Sinong Kristiyano ito? Mukhang maapoy sa Panginoon. Sinong attendee ito? Mukhang naghahanap talaga sa akin. Sino dito naghahanap sa Panginoon? Alam mo yung naghahanap sa Panginoon, tumatayo yan. Sino pong ready? Your one day is coming. Sinong naniniwala na ang one day mo'y parating na? In conclusion po, makinig ka mabuti ha. Sa totoo lang po, ang mga taga Bethlehem, ang mga Israelites, sila po talaga ang nangako ang Diyos sa kanila kasi nasa lahi po sila ni Abraham. Ang Moabita, wala silang pangako ni Lord. Kasama dun si Ruth. Hindi obligado si Lord na pagpalain si Ruth. Si Ruth po ay Moabita, hindi Israelita. Ibig sabihin, galing sa labas. Walang karapatang tumanggap ng one day sa Diyos. Kasi ang may karapatan lang, Israelita. Pero dahil sa pabor ni Lord, isinali siya. Idinugtong siya sa lahing pinili. Ikaw, kahit hindi ka karapat dapat tumanggap ng one day, sabi mo naman, hindi ko po deserve ito. Sino ba naman ako? Makasalanan ako? Katanggap-tanggap ba ako? May bisyo ako? Masama yung mga sinasabi ng bibig ko? Pwede po ba ako makatanggap niyan, Pastor? Yung one day, nababago ng buhay ko? May sasabihin ako sa'yo, si Ruth, hindi karapat dapat pero tumanggap. Huwag kang mag-alala sa pagtanggap. Ang alalahanin mo ay kung paano mo sasabihin, Lord, ikaw ang Panginoon ko. Kung sino sinasamba sa lugar na to, ikaw ang Panginoon ko. Lord, kahit anong mangyari, hindi ako hihiwalay sa'yo. Lord, papatunayan ko kung gaano ka kamahal. Dito ako magsisimula, dito ako mamamatay. Lord, dito ako magsisimula, dito ako dadala ng eternal life. Lord, hindi ako aalis sa presensya mo. Yun ang sabihin mo. Dahil ang one day mo, si Lord ang bahala. Sino ditong first time ka lang dito sa lugar na to? Sino first time? Kung hindi man first time, second, third time. Itaas mo ang kamay mo. Alam mo na isali ka lang, pero humanda ka. Tatanggap ka ng matinding pagpapala. Naisama ka lang, humanda ka dahil parating din ang one day mo.
Pwede po ba natin ipakita yung huling verse kanina? Na John chapter 15 verse 7. Ang sabi doon, kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking salita, at ang salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Pwede bang pumikit ka sa oras na to? Sige, close your eyes. Bow down your heads. And right now, hayaan mong marinig ni Lord ang tinig mo na nagsasabi, anak, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Pwede ba yung naririnig ng Panginoon sa oras na to? Ibuka mo ang iyong bibig. Sabihin mo yung mga bagay na gusto mo. Come on, church. Humingi ka. Humingi ka. Yung naririnig ng tenga mo, sabihin mo, Panginoon, gusto ko po nito. Sabihin mo, name it. Lord, gusto ko pong gumaling na ang parents ko. Lord, gusto ko po na magkaroon ng maayos na trabaho. Lord, gusto ko po magkaroon ng negosyo. Lord, gusto ko po magkaroon ng sariling bahay at lupa. Lord, gusto ko po nito. Lord, gusto ko po niyan. Come on, church, name it. Name it by faith. Name it by faith. Humingi ka sa tatay mo sa langit. Humingi ka sa tatay mo sa langit. Come on, church, humingi ka. Humingi ka. Humingi ka. Oh Heavenly Father, nagpapasalamat na po ako ngayon, Lord God, dahil naniniwala ako, anuman ang salita ng kanilang bibig, Lord God, i-honor mo ito. Dahil sa oras na to, sabihin ng iyong bibig, ikaw ang Panginoon ko. Sabihin mo, ikaw ang Panginoon ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. Ikaw ang Diyos ko. And right now, sambahin mo ang Diyos na sasagot sa lahat ng panalangin mo. Come on, church! Umawit ka sa Panginoon. Ibigay mo ang lahat kay Lord sa oras na to. At awitan mo si Lord right now. Come on, church! Umawit ka sa Panginoon. Sambahin mo siya.
pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour Father God, kung meron man sa lugar na ito, Panginoon, na dumadaan sa mga pangit na sitwasyon ng kanilang buhay, Lord, kung meron man dumadaan sa mga down, dumadaan sa pababa ng kanilang buhay, dumadaan sa mga pagsubok, Lord, alam ko at naniniwala ako, Panginoon, ito ay parte ng plano mo at ang plano mo ay maganda. Lord God, ang plano mo ay mabuti. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And right now, Lord, I pray and I declare, darating ang time, Panginoon, na anuman ang dinaanan namin, ang sasabihin namin sa bandang dulo, Lord, napakabuti mo. Lord, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya Lord God, I declare, anuman ang dumating sa buhay namin, pagsubok man, magagandang bagay man, one day man, Lord, dumating man yung bawas na may dala ng one day, Lord, hindi mababago ang pananatili namin sa iyong presensya. Hindi mababago ang pananatili ng pag-ibig mo sa amin. And right now, sa uling pagkakataon, ibuhos mo sa Panginoon ang pag-ibig mo sa Kanya. in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. Father God, thank you po sa kasagutan sa mga panalangin namin. Lord, I know maraming tumanggap sa oras na to. Marami nakareceive ng one day nila, Panginoon. Lord, I also pray, lahat na nanalangin, nakagalingan ay magaling na. Lord, lahat na nanalangin, ang kulang ay meron na. Lord, lahat na nanalangin, ang wala ay magkakaroon. By your grace, thank you, Lord God. And Lord, isa po sa kasama namin sa church, Panginoon, na nasa hospital, Lord. Lord, I pray for Nanay Banji. Lord, I declare healing right now in the mighty name of Jesus. Lord, siya'y pinagaling mo na. And I pray, God, na lahat, Panginoon, ng pangangailangan na i-provide mo right now in the mighty name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God. Lahat ng ito, Panginoon, ay sineselyuhan namin ng iyong mga pangyarihan dugo. Thank you, Lord God. In Jesus' name, Amen.